May mga taong aakalaing mo mabubuti at may malasakit, pero nagkukunwari lamang para makuha ang loob mo at mabiktima ka sa kanilang pansariling interes. Magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Ako po si Celestino at ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ng aking lola Adelfa. Naninirahan na sila ng kanyang pamilya noon sa aming lugar sa Antique nang maganap ang pangyayaring to. Iisa pa lang ang anak ni Lolo Dencio at Lola Adelfa at payak pa ang pamumuhay nila at kahit salat sa kayamanan ay masaya sila sa araw-araw. Ang kanilang lugar ay hindi pa gaanong maunlad. Bagamat may palengke, simbahan at ospital na nasa bayan, ay puno pa rin ng hiwaga at kababalaghan ang bayang tinitirhan ng aking lolo at lola. Marami din sa aking naikuwentong katatakutan si Lola Adelfa bago ako matulog sa gabi at isa na nga dito ang kanyang hindi makakalimutang karanasan. Natatandaan niya noong taong 1984, isang araw bago sumapit ang ikapitong kaarawan ng aking inang si Mildred. Naisipan ng mag-asawa na bigyan man lamang ng maayos na kaarawan ang kanilang unika iha dahil espesyal ang ikapitong kaarawan ng anak ng bawat miyembro ng pamilya. Gabi pa lang ay nag-iisip na ng ihahanda si Lola Adelfa, samantalang si Lolo Dencio ay magluluto na lamang ng isda na mahuhuli niya sa laot sa susunod na araw. Kinabukasan sumapit ang araw ng kaarawan ni Nanay Mildred. Maagang nagpaalam si Lolo Dencio kay Lola Adelfa. Pero bago pa siya umalis, ay inabutan siya ng pera nito. "Oh, ikaw nang bahalang bumili sa palengke ng mga kailangan ha. Ihahanda natin para sa ating anak. Maaga na lamang akong uuwi para bukas, para makatulong sa'yo." At nagpasalamat si Lola Adelfa bago nagpaalam sa kanyang asawa. Naisipan niyang gumayak at pumunta sa palengke. Balak niyang isama sa bayan si Nanay Mildred para na rin makapamasyal dahil medyo may kalayuan na ang bahay nila buwat sa bayan at medyo kakaunti pa ang mga kabahayan noon sa paligid at walang iba nga mapaglibangan ang mga kabataan kung hindi magsipaglaro sa mga bakuran. Papaalis na sana ang mag-ina nang makasalubong nila si Aling Tinay na may dalang kapirasong karne. "Naku Adelfa, pupunta kayo sa bayan at mamamalengke? Mukhang hindi na aabot. Napakaraming bumibili ng karne sa bayan at baka maubusan ka. Heto nga't halos kakalahating kilo na lamang ang nabili ko na ulam namin." Wika nito. Pagkatapos marinig iyon ni Lola Adelfa ay bigla siyang nalungkot at nawalan ng ganang mamalengke. Ganun ba? Sayang naman. Gusto ko pa sanang ipagluto ng masarap na ulam si Mildred. Bukod sa isda kasi, dahil ikapitong kaarawan niya ngayon. Tumugon si Aling Tinay. "Aba, maligayang kaarawan pala sa'yo, Mildred." Nagpasalamat at ngumiti naman si Nanay Mildred. Nag-isip si Aling Tinay at pagkatapos ay nagsalita. "Siya nga pala, Adelfa, may tendera ng karne na gumagala sa ating nasasakupan. Magbaka sakali ka na baka mapadaan siya sa inyong harapan. Ang alam ko mayroon siyang binebentang karne pero hindi siya araw-araw nagtitinda. May mga piling araw lamang siya na gumagala pero ipanalangin mo na sana mapadaan siya para makabili ka ng karne." Sabi nito. Subalit hindi pa rin naging masaya si Lola Adelfa. "Hindi na lang po. Hihintayin ko na lamang na dumating ang asawa ko. Magluluto na lang po kami ng isda para may makain kami sa maghapon. Sige po, salamat." At matapos nilang mag-usap ay nagpaalam na sa kanila si Aling Tinay. Naiwan ang mag-ina sa bakuran. Kinausap ni Lola Adelfa si Nanay Mildred. "Anak, kung sakali bang hindi tayo makabili ng karne, okay lang ba sa'yo na isda na lamang ang handa natin sa iyong kaarawan? Katulad ng pang-araw-araw nating ulam." Sumang-ayon si Nanay Mildred. "Opo, Nay. Ang mahalaga po, kumpleto ang ating pamilya at masaya po tayo na may nakakain tayo sa araw-araw." Sabi ni Nanay.
Natuwa si Lola Adelfa at niyakap niya ng mahigpit si Nanay Mildred hanggang sa may dumating na isang matandang babae ang nakaagaw sa kanilang atensyon. May bitbit itong malaking bayong at nangislap ang mga mata niya nang makita ang bata. Lumapit siya sa mag-ina. "Ale, gusto niyo bang bumili ng karne? Murang-mura ko lamang itong ipinagbibili kaysa sa presyo sa palengke. Sariwang-sariwa pa at malinamnam." Wika nito. Sa pagkakataong iyon ay nabuhayan ng loob si Lola Adelfa. Mukhang ang matandang babae na ang tinutukoy ni Aling Tinay na nagbebenta ng karne ang kanilang kaharap. Kinausap niya ang matandang babae. "Sino po kayo? Parang ngayon ko lamang po kayo nakitang nagawi sa lugar namin." Ngumiti ang matandang babae. "Ako nga pala si Aling Lucilia. Iha, matagal na akong nagbebenta ng karne sa inyong lugar. Kaso hindi ako araw-araw nagtitinda. Marahil ay hindi mo pa ako nasusumpungan. Teka, gusto mo bang bumili ng karne?" At dahil doon ay bumili si Lola Adelfa ng 1 kilong karne kay Aling Lucilia. Ibinigay niya ang bayad at gulat na gulat siya na mababa lamang ang presyo ng karne. Napasulyap si Aling Lucilia kay Nanay Mildred at nagtanong, "O iha, anong pangalan mo? Kay ganda mong bata at ang lusog-lusog mo pa." Namimilog ang mga mata niya sa sobrang katuwaan habang pinipisil-pisil ang matambok na pisngi ni Nanay Mildred. Nagpakilala ang aking ina kay Aling Lucilia at pagkatapos nun ay umalis na din ang tindera ng karne. Tuwang-tuwa si Lola Adelfa dahil sa wakas ay mayroon na silang maihahanda na masarap na putahe. Inutusan niya si Nanay Mildred na magtungo sa tindahan ni Aling Mila na may ilang kabahayan ang layo sa kanilang bahay upang bumili ng ilang maliliit na sangkap na pandagdag lahok sa lulutuing karne. Binigyan niya ng pera si Nanay Mildred at pagkatapos ay pumasok na siya sa bahay. Walang ano-ano ay dumating na si Lolo Dencio na marami na rin nahuling mga isda. Nasorpresa si Lola Adelfa. "O bakit napakaaga mo yatang umuwi? Mabuti na lamang at marami kang nahuling isda. Marami tayong maluluto sa kaarawan ng ating anak." Wika ni Lola Adelfa. Napatingin si Lolo Dencio sa 1 kilong karning nakalagay sa supot, saka siya nagsalita. "Aba syempre, nangako ako na uuwi ako ng maaga, kaya tumupad ako sa usapan natin. Nakakatuwa naman at nakabili ka ng karne. Magkano nga palang presyo ng karne sa palengke?" Biglang natigilan si Lola Adelfa. Gustuhin man niyang magsinungaling ay alam niyang hindi niya maluloko ang kanyang asawa dahil marunong itong kumilatis ng taong nagsisinungaling at malakas din ang pakiramdam niya sa mga kutob. Hindi siya kailanman nagkakamali. Mahal, ang totoo hindi ako pumunta sa palengke dahil nagkaubusan na rin ng karne. Itong binili kong karne galing sa matandang tendera na gumagala sa ating lugar. Binibenta niya sa mababang presyo, kaya naman nainganyo akong bumili." Wika nito. Nawala ang mga ngiti ni Lolo Dencio at napalitan ng mga pagdududa. "Naku naman mahal, bumili ka ng kung kani-kanino at hindi mo naman alam kung ligtas yan o hindi. Si Aling Lucilia ba ang tindera na nagbenta sa'yo ng karne? May mga nababalitaan nga ako tungkol sa kanya na mabili ang mga binibenta niyang karne. At kapag gumagala siya sa lugar natin agad na nauubos ang kanyang dalang karne. Pero hindi pa ako sampalataya sa kanya sapagkat nakatira siya sa may bundok. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng karne." Wika naman ni Lolo Dencio. Nagsalita si Lola Adelfa. "Mahal, huwag ka na magalit. Magpasalamat nga tayo at may karne. At saka malay mo naman at may baboyan siya sa may bundok." Hindi nakipagtalo si Lolo Dencio sa kanyang asawa. Nang hustong dumating si Nanay Mildred at may dala siyang mga sangkap na ipinabili ni Lola Adelfa, inilagay ni Lola Adelfa sa may lababo ang supot at binuksan ang lamang karne. Tumambad sa kanyang harapan ang napakalansang amoy. Halos maduwal siya sa kanyang kinatatayuan. "Mahal, anong klaseng karne ang nabili mo? Napakalansa," tanong ni Lolo Dencio. Umiling-iling si Lola Adelfa pagkatapos niyang masuka sa may lababo.
Pinagmasdang mabuti ni Lolo Densyo ang karne at pagkatapos ay kumuha siya sa kanilang sisidlan ng kalamansi. Pagkatapos ay hiniwa niya gamit ang kutsilyo at ipinatak sa 1 kilong karne. Maya-maya ay nagbago ang itsura ng karne. Naging isang nabubulok na laman iyon na may ilang piraso ng mga daliri ng tao. Napasigaw si Nanay Mildred habang tuluyang napasukan na naman sa lababo si Lola Adelfa. Anak na, aswang si Aling Lucilia at mga binibenta niyang karne ay karne ng tao. Pahayag ni Lolo Densyo. Walang ano-ano ay may kumatok sa pinto. Dali-dali niya iyong binagpuksan ni Lolo Densyo at tumambad sa harapan nila si Aling Tinay, Aling Corazon at Aling Telma na mga kapwa nila kapitbahay. Oh, naparito kayo. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ni Lolo Densyo. Sumagot si Aling Tinay. Nagulat kami at biglang sumigaw si Mildred. Nabahala kami na baka may nangyari sa inyong masama. Kaya kami pumunta dito. Ano bang nagaganap at sumisigaw ang anak mo? Hindi nagsalita si Lolo Densyo. Bagkos ay sinenyasan niya ang 3 tsesmosang kapitbahay na sumama sa kanya sa may kusina. Pagkarating nila doon ay ipinakita ni Lolo Densyo ang karne, saka siya nagsalita. Binili ni Adelfa kay Aling Lucelia ang karne na yan. Pagkabukas niya ng supot, napakalansa ng karne, kaya naisipan kong patakan ng kalamansi dahil nagdududa ako sa karne na yan. Hindi karaniwan ang lansa nito, kaya noong mapatakan ng kalamansi ay nagbago ang anyo nito bilang karne ng tao. Napakrus si Aling Tinay at nangilabot ang kanyang kasama. Diyos ko, marami pa namang bumibili kay Aling Lucilia ng mga kapitbahay natin. Mabuti pa masabihan na natin sila bago pa sila makabili sa matandang tindera ng karne sa kasunod nitong mga pagbebenta sa ating lugar. Sambit ni Aling Tinay. Sumang-ayon naman si Lolo Densyo pati si Lola Adelfa. Hindi nagtagal ay nagpaalam na sa kanila ang 3 kapitbahay. Pagkalabas nila ng bahay ay kaagad na iginayak ni Lolo Densyo ang karne ng tao at pagkatapos ay sinunog niya iyon sa may likod bahay nila. Nawala ang umaalingasaw na amoy sa may kusina. Bago pa magtanghali ay nagprito na ng isda si Lola Adelfa at nagsisi na bumili siya ng karne kay Aling Lucilia. Nang maluto ang isda ay magkakasabay silang kumain sa pagkainan. Nagsalita si Lolo Densyo at kinausap niya si Lola Adelfa. Mag-iingat kayong mag-ina dito sa bahay habang wala ako at nasa laot. Baka bigla kayong balikan ni Aling Lucilia. Magagis kayo ng asin sa buong bahay at may 2x2 na nakatago sa sisidlan ko sa may kusina. Pwede niyong gamitin yon kung sakaling sumalakay siya sa inyo. Isa pa, sumigaw kayo sa ating mga kapitbahay at kahit medyo malalayo ang pagitan natin sa kanilang bahay, posibleng maririnig nila kayo. Wika ni Lolo. Kinabahan si Lola Adelfa pero nagpasalamat siya sa malasakit ng kanyang asawa. Kahit naging ordinaryong araw lamang iyon para sa kaarawan ni Nanay Mildred ay masayang masaya siya na kasama niya ang kanyang magulang at kahit pritong isda lamang ang handa niya ay lubos siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil nakaligtas sila sa kapahamakan. Isang araw, lumabas ng bahay ang mag-ina para magpahangin nang mapansin nila sa di kalayuan si Aling Lucilia na nagbebenta ng karne sa mga dalagitang pamangkin ni Aling Tinay. Makaraan ang ilang sandali ay lumabas sa bahay si Aling Tinay at inutusan ang mga pamangkin. Pumasok na kayo sa loob ng bahay at huwag kayong bumili ng karne kay Aling Lucilia. Marami pa naman tayong pwedeng ulamin. Mas ligtas pa at hindi tayo mapapahamak. Wika nito. Sa mga sandaling iyon ay tumalima ang 4 niyang mga pamangkin at pumasok sa loob ng bahay. Samantalang umalis si Aling Lucilia pero pinanlisikan niya muna ng mga mata si Aling Tinay. Napasulyap din siya sa bakuran ni Lola Adelfa at Nanay Mildred, saka siya nagpakita ng nakakalukong ngisi bago pa tumalikod at naglakad palayo. Matapos ang tagpong yun ay pumasok sa loob ng bahay ang mag-ina at hindi na lumabas ng bahay hanggang sa dumating si Lolo Densyo galing laot.
Lumipas pa ang ilang araw ay nabalitaan ni Lola Adelfa na namatay na si Aling Tinay. Nalungkot at nagimbal siya sa balita kaya naman nakipaglamay sila ng kanyang pamilya. Nakakakwentuhan pa nilang mag-asawa ang dalagitan nitong pamangkin na si Cecilia. Doon nila nalaman ang tunay na nangyari kay Aling Tinay. Ayon sa kanyang salaysay, nagpaalam si Aling Tinay na mamamalengke sa bayan. Umaga noon at maaga pa, kaya naman hinayaan nilang umalis ito sa kanilang bahay. Sumapit ang tanghali at hindi pa ito bumabalik. Kinutuban na sila ng masama, kaya naman umalis ang dalawang dalagitang pamangkin at nagtungo sa bayan upang hanapin sa palengke si Aling Tinay. Subalit nang makabalik sila sa kanilang bahay ay ibinalita sa kanilang mga kapatid na hindi nila natagpuan sa palengke ang kanilang tiyahin. Ipinagbigay alam na din nila ito sa tanod ng barangay at mga kapulisan ang naganap. Sumapit ang dapit hapon at may kumatok sa kanilang pinto. Pagbukas ni Cecilia ay nakita niya ang kanyang tiyahin na naliligo sa dugo at maraming galos sa buong katawan at butas ang dibdib at may malaking kalmot sa leeg. Naghihingalo na ito noong mga sandaling yun at hindi na rin nakakapagsalita bago bawian ng buhay. Humingi ang magkakapatid ng tulong sa mga kapitbahay at nagpagtulong-tulungan nila na magawan ng lamay sa kinagabihan. Walang ideya ang ibang mga kapitbahay kung sino ang posibleng may kagagawan, pero may sospecha si Cecilia na si Aling Lucilia ang pumatay sa kanilang tiyahin dahil ito lamang ang posibleng gumawa noon sapagkat ito lamang ang tanging nitong kamuntik makaaway nung pinagbawalan silang bumili sa ibinibenta nitong karne. Galit na galit si Cecilia. Maghihiganti kami sa pagkamatay ni Tia Tinay. Ipagbibigay alam na namin sa mga pulis at tanod ang nangyari at sigurado sa kinabukasan ay tutugisin na si Aling Lucilia. Nagkatinginan ang mag-asawa bago nagsalita si Lolo Dencio. Siya nga pala, paano na kayo magkakapatid ngayong wala na si Tinay? Sinong mag-aalaga sa inyo? Delikado para sa inyo mga babae pa man din kayo. Baka bigla kayong pasukin ng mga magnanakaw at masasamang tao. Wala kayong kasamang matanda na magtatanggol sa inyo. Wika ni Lolo Dencio. Tumugon si Cecilia. Huwag po kayong mag-alala. Padating na po bukas kasi si Tatay Isko. Nagtelegrama na po kami sa kanya. At siya na po muna ang sasama sa amin dito. Patatapusin lamang po sa elementara si Mina at pagkatapos aalis na kami dito. Nasorpresa si Lolo Dencio dahil alam niyang may katapangan si Mang Isko. Dati rin siyang manunugis ng aswang noong kanyang kabinetaan at siguradong kapag nakauwi siya ay hahanapin niya si Aling Lucilia at papatayin na. Hindi na nagtagal ang mag-anak. Nagpaalam na sila sa magkakapatid pati sa mga kapitbahay na nakikipaglamay kay Aling Tinay. Saka sila umuwi sa kanilang bahay. Kinabukasan, nabalitaan nila sa mga tanod at kapulisan na nagtungo siya sa bahay ni Aling Lucilia at wala silang nakita na bakas dito. Wala din silang nakitang anumang ebidensya na magpapatunay na isa itong aswang. Halos lahat ng mga damit at kagamitan nito ay hindi na natagpuan sa kanyang bahay. Kaya ang konklusyon ng mga otoridad ay ng ibang bayan na si Aling Lucilia at hindi na muling magbabalik pa. Nakampante na noon ang mga tao pati ang pamilya ni Lola Adelfa. Pero binilinan pa rin sila ni Lolo Dencio na mag-iingat dahil marami pa rin naglipa ng mga masasamang tao sa paligid. Tumalima ang mag-ina bago pa nagtungo sa laot si Lolo Dencio. Lumipas ang tanghali pati na ang hapon ay hindi pa rin umuwi si Lolo Dencio. Naging positibo na lamang si Lola Adelfa at naisipan na malamang ay humuhuli pa rin ng isda sa laot si Lolo Dencio kasama ang kanyang mga kapwa mangingisda. Nakinig na lamang sila Nanay Mildred ng mga balita sa radyo para sila ay malibang.
Sumapit ang gabi at may biglang kumatok sa pinto. Mabibilis at malalakas ang mga katok na para bang nagmamadali. Lumapit sa may pinto si Lola Adelfa at nagsalita. "Mahal, ikaw ba yan? Sandali lamang at bubuksan ko na ang pinto." Hindi tumugon ang taong nasa labas, kaya naman napahinto siya sa pagbubukas ng pinto. Walang ano-ano ay may nagsalita sa labas. "Mahal, buksan mo ang pinto. Ako to si Densyo. Papasukin mo na ako at may dala akong maraming sariwang isda." Busis nga iyon ni Lolo Densyo, subalit puno ng kalambingan. Kahit medyo nagtataka si Lola Adelfa dahil bigla na lamang lumambing ang tinig ng kanyang asawa, ay dali-dali niyang binuksan ang pinto. Dahan-dahan pa niyang binuksan at nanlaki ang mga mata. Nang makita ang mga mapupulang nanlilisik na mga mata at naglalaway na anyo ni Aling Lucilia, nakamulaga ito sa kanya. Sa mabilisang pag-iisip ay buong lakas niyang isinarado ang pinto at narinig niya ang padabog na pagkatok na naman sa isang pinto. Nagpupumilit pumasok ang aswang. Tumakbo siya at inutusan si Nanay Mildred. "Anak, isarado mo mabuti lahat ng mga bintana at mga pinto sa buong bahay." Sumang-ayon si Nanay Mildred habang tumatakbo naman si Lola Adelfa sa may kusina at kumuha ng isang garapong asina. Kinuha niya sa sisidlan ni Lolo Densyo ang 2x2 at pagkatapos ay dumiretso siya sa may sala kung saan nakatayong umiiyak si Nanay Mildred. Hindi nagtagal ay lumusot na sa bintana ang kamay ng aswang. Pinalayo ni Lola Adelfa si Nanay Mildred at hinataw niya ang kamay ng aswang gamit ang 2x2. Napakatagal bago pa nakawala ang kamay sa butas ng bintana. Nang makawala na iyon ay kinuha ni Lola Adelfa ang garapon ng asin na ipinatong niya sa lamesa at pagkatapos ay hinagisan niya sa bawat sulok ng bahay. Sinigurado niya na walang hindi malalagyan ng asin. Makalipas pa ang ilang sandali ay may narinig siyang mahinang pag-ungol at nabatid niya na nasaktan ng aswang dulot ng asina. Maya-maya pa ay may kumatok na naman sa may pinto. Hindi niya iyon pinagbuksan. Kumapit si Nanay Mildred sa damit ni Lola Adelfa sa sobrang takot. Binulyawan ni Lola Adelfa ang kumakatok sa pinto. "Kahit anong gawin mo, hindi kita pagbubuksan. Subukan mong lumusot na naman sa may bintana at tatadtarin kita ng asin. Puntyo Pilato, kung aswang ka, hindi ka pa mamamatay." Biglang nagsalita ang taong nasa labas ng bahay. "Anong aswang? Mahal, anong nangyari sa inyo ng anak ko? Pwede ba papasukin mo ko?" Umiling-iling si Lola Adelfa at hindi siya naniniwala sa sinasabi ng taong nasa labas ng bahay. Binulyawan na naman niya ang kausap. "Hindi mo ako maluloko. Ginagaya mo lamang ang boses ng asawa ko. Umalis ka na. Lubayan mo kami mag-ina." Lalo pang nilakasan ang pagkatok sa pinto. "Anak ng tokwa naman, Adelfa. Si Densyo to. Ano ka ba? Pagbuksan mo ako ng pinto kung ayaw mong lapayan ako dito ng aswang." Sa puntong iyon ay wala ng kalambingan ang boses nito at malapit na itong magalit. Kaya nakatitiyak si Lola Adelfa na iyon na nga ang kanyang asawa, kaya dali-dali niyang binuksan ang pinto at sumalubong nga sa kanya si Densyo na may bitbit na 4 na pirasong isda. "Mahal, ano ba sa palagay mo? Aswang ako? Ayaw pang maniwala. Galit na nga ako. Gusto mo pa ng mga patunay?" Inis na sabi ni Lolo Densyo. Bumuntong hininga si Lola Adelfa. "Nanigurado lamang ako at baka pagbukas ko ng pinto sakmalin ako ng aswang." Hindi na nagsalita pa si Lolo Densyo, bagkus ay pinagmamasdan niyang mabuti ang reaksyon ng muka ng mag-ina. Halatang namumutla sila sa sobrang takot. "Oh, anong nangyari sa inyo?" Niyakap ni Lolo Densyo si Nanay Mildred. Tumugon si Lola Adelfa. "Gusto makapasok ni Aling Lucilia sa ating bahay. Nagpanggap siyang ikaw at ginaya niya ang boses mo. Binuksan ko ang pinto at nakita ko siya bilang aswang, kaya sinaraduhan ko mabuti ang pinto. Nanlaban ako at kinuha ko ang asin at 2x2. Nakalusot ang kamay niya sa may bintana kaya nabutas ang bintana natin.
Mabuti na lamang at hindi niya kami nasaktan ni Mildred. Paliwanag ni Lola Adelfa. Salamat naman sa Diyos at ligtas kayo. At mabuti rin sinunod mo ang mga tagubilin ko na gamitin mo ang asin at 2x2. Humahangang sabi ni Lolo Dencio. Walang ano-ano ay bigla silang nagulat nang makarinig ng malakas na putok ng baril at kasabay nun ay may nagmumura sa labas ng bahay. Naisipan ng mag-asawang lumabas ng bahay pero kumuha ng itak si Lolo Dencio at hawak naman ni Lola Adelfa ang 2x2 kung sakali man na lumitaw si Aling Lucilia sa labas ng kanilang bahay. Dumikit sa kanila si Nanay Mildred at dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Lumabas sila sa bakuran at nakita nila sa di kalayuan na napakaraming kapitbahay na nakalabas sa kanilang bahay at nagbubulong-bulungan. Takot na nakapanood sa isang nakakakilabot na pangyayari. Malapit sa bakuran ni Aling Tinay ay may isang malaking itim na aso na may tama sa paa habang nagkakasa ng rifle si Mang Isko. At nasa likuran niya si Cecilia na may hawak na itak. Gustong umatake ng malaking aso. Sobrang hindi niya magawa dahil aasintahin siya ni Mang Isko. Walang hiya kang aswang ka? At tapos mong gambalayan ang pamilya ni Dencio, pati mga anak ko ay gusto mong kunin. Sigurado ako na ikaw ang aswang na pumatay kay Tinay. At ikaw rin ang tinatawag nilang Aling Lucilia na tinutukoy ng mga pamangking ko. Kaya kung mahal mo pa ang buhay mo, umalis ka na sa aming bayan at huwag nang magpakita pa sa amin kahit kailan. Subalit hindi nakinig ang malaking itim na aso. Umangil ito at naglabasan ang mga pangil nito sa bibig. Umatake siya kay Mang Isko at hindi nagdalawang isip ang matanda na patamaan sa dibdib pati sa ulo ang aso. Pumutok ng makailang beses ang rifle at nagsigawan sa takot ang mga tao. Bumulagta ang aso at lumapit si Mang Isko upang siyasatin ang naturang nilalang. Lumipas ang ilang minuto at nagbago ang anyo nito. Naging isa itong matandang babae at nakilala siya ng mga kapitbahay bilang si Aling Lucilia. Lumapit ang mag-anak kay Mang Isko at bumati sa kanya si Lolo Dencio. O Isko, nakarating ka na pala sa bayan namin. Wala ka pa rin pinagbago at matapang ka pa rin. Paano mo ba nakalaban ng aswang na to? Tumugon si Mang Isko. Pare, nalimpungatan ako dahil maalinsangan ng paligid. Lumabas ako sa bahay para makapagpahangin nang mamataan ko ang isang aswang na may tama sa paa. Kakaalis lang sa bakuran ng bahay ninyo. Saglit akong nagtago sa malaking puno ng mangga sa harapan ng bahay at tinignan ko mabuti kung anong kasunod niyang gagawin. Napansin ko na papalapit na siya sa bahay namin kaya nagmamadali akong pumasok sa loob. Ginising ko ang mga anak ko at pinakuha sila ng armas habang kinukuha ko ang rifle ko. Pinaliwanag ko sa kanila na may paparating na aswang kaya kailangan namin maghanda. Pinalabas ko sila sa bahay at napaputok ako para maalarma ang mga kapitbahay at maalerto sila na may aswang. Nagpatuloy sa pagsasalita si Mang Isko. Nang makalabas kami ng bahay ng mga anak ko nakita naming nag-iisang mabangis na aso ang lumapit sa aming mga bakuran. Hindi yun ordinaryong aso dahil mapupula ang mga mata nito. Naglalaway at nakakapanindig balahibo ang anyo. Sumagi sa isip ko ang mga sinabi sa akin ni Cecilia ukol sa tendera ng karne kaya naisip ko na baka siya ang aswang at siya rin ang malaking aso. Naging malinaw na ang lahat. Si Aling Lucilia nga ang aswang. Nagtulong-tulong ang mga kapitbahay na masunog ang katawan ng matanda at pagkatapos nun ay nagsipagbalikan na sila sa kani-kanilang mga tahanan. Simula noon ay naging tahimik na ang kanilang pamayanan. Pinili ng mga tao na sa palengke sa bayan na sila bumili ng mga karne dahil doon mas ligtas. Lumipas nga ang isang taon at pinatapos lamang sa elementarya si Mina at bumalik ang pamilya ni Mang Isko sa kanilang probinsya at hindi na sila bumalik sa bahay ni Aling Tinay. Nabuntis si Lola Adelfa at ipinanganak niya si Tio Eduardo. Ligtas naman siya nakapanganak at walang aswang ang nagtangka sa kanyang buhay. Umunlad ang pamumuhay nila noong makapagtapos sa pag-aaral ang aking ina at matulungan niyang makapagnegosyo ang kanyang mga magulang.
Siya na rin ang tumulong kay Tio Eduardo sa pag-aaral sa kolehiyo. Sa kasalukuyan ay namatay na sina Lolo Dencio at Lola Adelfa, pero sariwa pa rin sa aking mga alaala ang mga aral na ikinintal nila sa isip ko hanggang sa pagtanda ko. Lalo pa ang mga kwentong kababalaghan na nagmarka sa kabataan ko, at isa na nga dito ang misteryosang si Aling Lucilia na tendera ng karne. Dito na po natatapos ang kwento ni Lola Adelfa, at sana po ay nagustuhan ninyo. Sana din po ay mapili ninyong basahin ang kwento sa inyong programa. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Celestino.